Isang kwento ng pagkamangha, ang paglalakbay-aral sa Pilipinas ng mga elitistang estudyante sa New York. Narito, isang malaking pangyayari ang naganap kamakailan sa Amerika. Nagsimula ito sa isang prestihiyosong pribadong mataas na paaralan sa Manhattan, New York. Dito, umaabot sa 60,000 o halos second 3.5 million ang matrikula taon-taon. 25 estudyante mula sa paaralang ito ang naglakbay-aral sa Pilipinas noong nakaraang taglagas. Gayunpaman, pagbalik nila, isang video na in-upload nila sa social media ang biglang nag-trending at umabot sa 2 milyong views, kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikano na nakapanood nito ay pambihira. Talaga bang ganyan sa Pilipinas? Tayo ba talaga ang bansang maunlad? Bakit hindi natin magawa yan sa Amerika? Maging ang mga magulang ay nakipag-ugnayan sa paaralan, humihiling na sa Pilipinas na rin maglakbay-aral ang susunod na batch. Ayon sa gurong may 20 taong karanasan na namuno sa grupo. Nabisita ko na ang 40 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na labis na nagulat ang mga estudyante. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw at 4 na gabi na iyon? Ngayon, makinig kayo sa kwento ng Pilipinas sa mata ng Amerikanong guro na ito at sa matinding pagbabagong idinulot nito. Bago tayo magsimula, kung maaari lang ay pindutin ninyo ang like at mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito upang makapagbahagi pa kami ng mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Mike Anderson, isang guro sa New York sa loob ng 20 taon. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinaka-hindi malilimutang biyahe sa aking buhay. Ang destinasyon ay Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isang eksklusibong pribadong paaralan sa Upper East Side ng Manhattan at ang 25 babaeng estudyanteng sumama sa biyahe ay halos pawang galing sa pamilya ng mga elite sa Amerika, mga anak ng financial titans sa Wall Street, mga abogado sa malalaking law firm at mga doktor. Isang taon pa lang bago ang biyahe, naghanda na ang mga magulang para sa espesyal na trip na ito. Sa 20 taon ko sa pagtuturo, naiikot ko na ang higit sa 40 bansa kasama ang mga estudyante mga major na lungsod sa Europa, sentro ng kultura sa South America at mga sikat na lugar sa Asia at Australia. Kaya, inasahan kong normal lang ang biyahe sa Pilipinas. Lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, pasado alas 11 ng gabi. Pagbaba namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, biglang dumating ang unang shock. Kahit hating gabi na, parang umaga kung gumana ang buong paliparan, sa JFK Airport sa New York, pag-abot ng alas 10 ng gabi, mahigit kalahati ng mga tindahan ay nagsasara, lumalabo ang ilaw at halata na ang pagbaba ng kalinisan. Pero iba ang naya. Nakita ko ang mga empleyado sa information desk na nakangiti at handa sa serbisyo. Ang nakakagulat, walang bakas ng pagod sa pagtatrabaho ng hating gabi, kusa silang nakangiti habang naghihintay ng bisita. Pagkakita ko sa sahig, hindi ako makapaniwala. Ang marble floor ay kumikinang na parang salamin. Hindi ko maintindihan kung paano nananatiling ganoon kalinis ang sahig ng paliparan na dinadaanan ng libu-libong tao. Ang mga naglilinis ay tila nagtatrabaho sa isang sistema. Agad pinupunasan ang mga bahaging dinaanan ng tao. Mas nagulat pa ako pagdaan sa banyo. Nakita ko ang mga cleaner na nakatayo sa labas ng pinto ng banyo, tumatango at bumabati sa mga gumamit. Hindi ito maiisip sa Amerika. Sa mga banyo ng paliparan sa New York, madalas may masamang amoy at ang toilet paper ay madalas na walang laman sa loob ng maraming oras. Habang naghihintay sa immigration, pinansin ko ang mukha ng mga estudyante, nakatingin sila sa paligid ng dilat ang mata. Lumapit sa akin ang isang estudyante at bumulong, "Bakit po ganito kalinis at katahimik ang paliparan?" Wala rin akong tiyak na sagot. Naisip ko na lang, siguro ganyan talaga ang Pilipinas. Sa immigration desk, natanggap namin ang pangalawang shock. Kahit hindi inaasahang grupo ng mga dayuhang estudyante ang dumating, hindi nagpanik ang mga officer. Agad silang nagbigay ng officer na fluent sa Ingles. Dahil bata pa ang mga estudyante, dahan-dahan at malinaw nitong ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Kung may estudyanteng hindi sanay sa automated gates, agad na tumatakbo ang officer para tumulong. Ang mga screen ay sumusuporta sa iba't ibang wika.
kasama ang Ingles, at ang disenyo ay madaling gamitin, kaya madali itong napagana ng lahat. Sa Amerika, kadalasang umaabot sa 1 o 2 oras ang immigration. Mahaba ang pila, hindi pala kaibigan ang mga officer, mahigpit ang mga tanong, at minsan nakakainis pa. Pero sa NAIA, natapos ang lahat ng proseso sa loob lang ng 15 minuto. Habang papunta sa baggage claim, isang malaking electronic display ang nakakuha ng aming atensyon. Ipinapakita nito sa real-time ang lokasyon ng bagahe, anong flight ang lalabas sa anong carousel, at ilang minuto pa ang bibilangin. Eksakto itong nagbigay ng impormasyon. Sa JFK, minsan inaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe, hindi alam kung saan lalabas, kaya naghihintay lang kami. Pero sa Pilipinas, sinunod lang namin ang direksyon at lumabas ang bagahe sa eksaktong oras. Noon ko napagtanto, hindi lang ang paliparan ang magaling, iba ang sistema ng buong bansa. Paglabas namin ng paliparan, habang naghihintay ng bus, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang inisyal na kaba sa pagdating sa isang hindi pamilyar na bansa at napalitan ito ng mga matang puno ng pag-uusisa. Past 12 ng hating gabi, sumakay kami sa bus. Nakakagulat ang kalinisan ng loob ng bus at komportable ang mga upuan. Nang makita ng driver na mga dayuhan kami, magiliw niya kaming inasikaso sa Ingles. Ipinaliwanag niya na aabot sa 50 minuto papunta sa Metro Manila at hiniling niyang itali namin ang seatbelt. Umalis ang bus at bumungad sa aming bintana ang tanawin. Kahit hating gabi na, maliwanag ang expressway. Ang bawat ilaw ay inilagay sa eksaktong distansya. Ang trapiko ay maayos na dumadaloy, walang nagmamadali, walang busina. Ang mga gabi sa New York ay madilim at nakakatakot, pero ito ay parang ibang mundo. Pagpasok namin sa city proper, nag-ingay ang mga estudyante dahil ito sa convenience store na nakita sa labas ng bintana. Kahit hating gabi, maliwanag ang tindahan at natural na may pumapasok at lumalabas. Sa New York, pasado alas 11 ng gabi, mag-iisip ka pa kung mag-isa kang pupunta sa convenience store dahil sa banta ng panganib. Ngunit sa Maynila, kahit pasado 1:00 ng umaga na, may mga kabataang babae pa ring naglalakad mag-isa sa kalye, walang bakas ng takot o pagkabalisa. Naglalakad sila nang nakikinig sa earphones, laking gala. May lumabas sa convenience store na kumakain ng siopaw o hotdog sa stick at mukhang natural lang. Idinikit ng isang estudyante ang mukha sa bintana at bumulong, imposibleng mangyari yan sa Amerika. Totoo, sa New York, mahirap isipin na may babaeng naglalakad mag-isa sa kalye ng 2:00 ng umaga. Kailangang mag-taxi, magsama ng kasama o hindi na lang lumabas. Pero sa Maynila, normal ito. Habang papalapit kami sa Makati o BGC, bumungad sa paningin ang matataas na gusali. May mga opisina na may ilaw pa rin at matingkad na neon lights. Ang buong lungsod ay tila isang city that never sleeps. Ang night view mula sa tulay ay nakakabighani. Ang mga matataas na skyscrapers ay kumikinang at ang paligid ay hindi nagpapatalo sa night view ng Manhattan, mas moderno at mas kahanga-hanga pa nga. Pagdating namin sa hotel, pasado 2:00 ng umaga na, ngunit nakakagulat na buhay pa rin ang paligid. May mga 24-hour restaurant na may ilaw at may mga tao sa convenience store na nagbabayad. Ang Manhattan ay tinatawag ding city that never sleeps, pero iba ang kalidad nito rito. Ang gabi sa Manhattan ay dinaranas sa kabila ng panganib, pero ang gabi sa Maynila ay tila bukas para sa lahat. Sa pag-check-in, naranasan namin ang huling pagkamangha. Inayos ng mga front desk staff na isinaalang-alang ang edad ng mga estudyante, ang mga kwarto sa tahimik na palapag. Ipinakilala rin nila ng detalyado ang oras ng breakfast at ang kalapit na convenience stores. Kahit pasado 2:00 ng umaga na, wala silang ipinakitang pagod, bagkus ay nagbigay ng taos-pusong pagbati. Sa elevator papunta sa mga kwarto, nagkatinginan ang mga estudyante. Kahit hindi nag-uusap, ramdam kong iisa ang iniisip namin. Sa loob lang ng 1 oras na biyahe mula sa paliparan hanggang sa hotel, nakarating kami sa isang lugar na lubos na naiiba sa mundo na alam namin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Noon, hindi ko pa maisip kung ano pa ang makikita namin sa bansang ito sa mga susunod na araw. Pagkaraan ng ilang oras,
Nagsimulang mag-ingay ang ilang estudyanteng hindi makatulog dahil sa jet lag, nagugutom daw sila. Tiningnan ko ang relo, alas, asis ng umaga. Sa totoo lang, nag-alala ako. Saang bansa ka man, mahirap makahanap ng bukas na kainan ng ganoon kaaga. Sa New York, mahirap ding makahanap ng disenteng kainan ng alas, asis ng umaga. Ang breakfast ng hotel ay magsisimula pa ng alas 7 at hindi ko pwedeng paghintayin ang mga estudyanteng gutom mula pa sa biyahe. Tinanong ko ang front desk kung may kainan malapit na bukas ng maaga. Nakangiti ang staff na sumagot, "Meron po. Sa kabilang kalye lang, may 24-hour top silog na kainan." Nagduda ako nang marinig kong may makakainan ng ganoon kaaga. Lumabas kami ng hotel kasama ang 7 estudyante. Malamig ang hangin sa umaga pero gising na ang lungsod. May mga nagjo-jogging, mga commuter na nagmamadali, mga kabataang lalaki na lumabas ng convenience store na may hawak na kape. Ang Maynila ay gumagana na ng maaga. Pagbukas namin ng pinto ng Tapsilogan, bumungad ang mainit na hangin kasabay ng amoy ng pagkain. May ilang customer na kumakain na. Isang lalaki ang tahimik na kumakain mag-isa habang nagbabasa ng dyaryo. Isang dalaga ang nagtatrabaho sa kanyang laptop. May 2 lalaki ring mukhang galing sa night shift at halata ang pagod. Nagulat ako sa katotohanan na napaka-natural para sa isang kainan na gumana ng alas as-is ng umaga. Napadilat ang mata ko nang makita ang menu dahil sa presyo. Tapsilog sa R85, longganisa with egg sa R75, pandesal na may kape sa R50. Napakamura kung ikukumpara sa presyo sa Amerika. Sa Manhattan, ang isang breakfast ay aabot sa 15, may 15s, 20 bawat tao, at kadalasan ay kape at sandwich lang iyon. Ang may-ari, isang ginang, ay hindi nagpanik nang makita kaming mga dayuhan. Kahit hindi fluent sa Ingles, mahusay niya kaming kinausap gamit ang gesture at mga larawan sa menu. Nang marinig niyang hindi pa nakakain ang mga estudyante, masigla niya ring inirekomenda ang mga bestseller. Ang bilis ng serbisyo ay nakakagulat. Wala pang 5 minuto pagkatapos mag-order, napuno na ang mesa ng mainit na tapsilog, longganisa at mga kulay-kulay na pagkain. Nag-atubili ang mga estudyante sa harap ng mga pagkaing hindi pa nila nakikita. May isang estudyante na kumuha ng isang kutsara at pagkasubo, nanlaki ang mata niya at sunod-sunod na sinabing, "Masarap." Agad niyang naubos ang isang plato. Sumunod na ring kumain ang iba pang estudyante at naging masigla ang aming mesa. Nagulat ulit kami pagdating ng bill. Ang kabuuang halaga para sa 7 taong nabusog ay humigit kumulang E1,000, wala pang 20. Sa Manhattan, kailangang maghanda ng hindi bababa sa 150 puntom kung 7 tao ang kakain ng breakfast. Nang ibalik ng ginang ang sukli, sinabi niyang, "Salamat po at bumalik kayo," at nagbigay pa ng 2 libreng kape. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa wika, nakakagulat na napakabait niya sa mga dayuhang customer na biglang dumating ng alas 6 ng umaga. Paglabas namin ng kainan, nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa masarap, mura at mabait. Sinabi nilang mahirap makahanap ng lugar sa Amerika na may 3 bagay na iyon ng sabay-sabay. Paulit-ulit silang tumango. Sa daan pabalik sa hotel, dumaan kami sa convenience store dahil gusto ng ilang estudyante ng snacks. Pagpasok sa convenience store, parang ibang mundo ulit. Kahit umaga pa lang, malinis ito na parang department store. Puno ang shelves ng paninda. Sa New York, ang mga convenience store ay kadalasang masikip, madilim at hindi marami ang paninda. Sa gabi, ang ilang lugar ay nakasarado pa nga para maiwasan ang pagnanakaw. Pero sa Pilipinas, iba. Mas nakakagulat pa ang dami ng serbisyong kayang gawin sa convenience store. Hindi lang nagbebenta ng paninda, kundi pwedeng magpadala ng package, magbayad ng bills, bumili ng bus ticket o train ticket, at mayroon pang ATM at photocopy machine. Namangha ang mga estudyante sa pagtingin sa paligid. May isang estudyanteng sumigaw nang makita ang palamig o iba pang desserts. Tila nagulat sila sa mga unique na pagkain. Bawat isa ay kumuha at nagpicture. Maraming bagay na hindi nila nakita sa Amerika. Ang cashier ay nakangiting bumati, "Welcome to the Philippines." Wala silang ipinakitang pagkadismaya o pagkainip na mga dayuhan kami.
Sa halip, ramdam ko ang init na sila mismo ang lumalapit. Paglabas namin ng convenience store, may isang estudyanteng bumulong. Ang Pilipinas ay parang isang bansang gising ng 24-point hour. Aniya, inggit siya na kahit kailan mo kailangan, may laging sagot. Sa Amerika, maraming tindahan ang nakasarado kapag linggo lang, pero dito, pati sa umaga, gumagana ang lahat. Sa daan pabalik sa hotel, humanga ulit kami sa kalinisan ng kalye. Walang makitang basura. Kahit maaga, may mga nagwawalis na. Ang buong lungsod ay tila isang organism na gumagana. Pagbalik namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Nang marinig nila ang kwento ng pagkaing pang-umaga, lahat sila ay nainggit at sinabing kailangan silang dalhin doon sa susunod. Ito ay simula pa lang, ang tunay na sorpresa ay magsisimula pa lang. 9:00 ng umaga, formal na nagsimula ang tour. Ang unang destinasyon ay ang BGC Greenway o Roxas Boulevard Baywalk area, ang lugar na inirekomenda ng hotel staff kung saan makikita ang araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Nagpasya kaming mag-MRT o LRT. Ang public transportation ay isang bago at hindi pamilyar na karanasan para sa mga estudyanteng Amerikano. Sa New York, may subway, pero karamihan sa mga estudyante ay sumasakay sa sasakyan ng magulang o Uber. Halos hindi sila sumasakay sa subway dahil sa banta ng panganib. Pagpasok namin sa MRT station, humanga ang mga estudyante. Masyadong malinis ang loob ng istasyon. Ang sahig ay kumikinang, walang dumi ang mga pader, at komportable ang hangin. Kahit nasa ilalim ng lupa, walang masangsang na amoy. Mas nakakagulat pa, mahigpit na sinusunod ang patakaran na bawal kumain o uminom, maging chewing gum ay bawal. Naalala ko ang New York subway, madilim, basa, at may mga daga na tumatakbo. Ito ay parang ibang dimensyon. Kahit sabihin pang mahigit 100 taon na ang pasilidad sa New York, pakiramdam ko, palusot lang iyon nang makita ko ang MRT ng Pilipinas. Pagbaba namin sa escalator papunta sa platform, napansin ng mga estudyante na kusa ang mga tao na tumatayo sa kanan at iniiwan ang kaliwang bahagi para sa daanan. Kahit napakalalim, mahusay ang bentilasyon at walang pakiramdam na nasa ilalim ng lupa. Patuloy na tumitingin at nagpipicture ang mga estudyante sa paligid. Pagdating sa platform, naghihintay ang mga tao sa pila. Maayos silang nakapila sa dalawang hanay, sumusunod sa marking sa sahig para sa pagsakay. Walang nagtutulakan o nagsisiksikan. Nagulat ulit kami sa electronic display. Ipinapakita nito kung ilang minuto at segundo pa bago dumating ang susunod na tren. Nag-check ng relo ang isang estudyante, talagang dumating ang tren sa eksaktong segundo. Sa New York subway, hindi mo alam kung kailan darating. Minsan naghihintay ka ng 10 minuto tapos biglang darating ang 3 tren ng sabay-sabay. Kaya hindi nagtitiwala ang mga New Yorker sa oras ng subway. Pero sa Maynila, eksaktong sinusunod ang oras. Nang bumukas ang pinto ng tren, nakakamangha ang asal ng mga tao. Umaatras sila sa magkabilang gilid para sa mga pasaherong bababa. Pagkatapos bumaba ng lahat, saka lang sila sumasakay ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Sa New York subway, ang pagbukas ng pinto ay parang battlefield. Naghahalo ang mga bababa at sasakay at hindi na bago ang sigawan o suntukan. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay tila hindi makapagsalita sa pagkagulat sa kaayusan ng MRT ng Maynila. Napakalinis din ng loob ng carriage. Ang mga upuan ay gawa sa asul na plastic, walang graffiti ang dingding, walang basura ang sahig, maayos ang pagkahanay ng mga handrail, malakas ang aircon at komportable. Mababa ang ingay, kaya madaling mag-usap. May isang estudyanteng nakakita ng nakakagulat na bagay may internet sa loob ng MRT. Mukhang natural lang ito, pero hindi ito maiisip sa New York subway dahil walang signal sa loob ng tunnel. Agad na nagsimulang magpadala ng litrato ang mga estudyante sa kanilang pamilya at nag-upload sa Instagram. Pagdating sa destinasyon at pagbalik sa itaas ng lupa, napansin ng mga estudyante ang Baywalk o BGC Greenway. Humanga ulit sila. Maayos ang plano ng malawak na ilog at ang luntiang parke na umaabot sa magkabilang gilid at ang tulay na tanaw sa malayo. Pagpasok sa parke, bumungad ang araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta,
mga matatandang nagta-tai chi. Kahit umaga ng weekday, napakaraming tao ang nag-ehersisyo, hindi ito kapani-paniwala. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga public fitness equipment na naka-install sa paligid. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang karatula na free of charge ito at pwedeng gamitin ng sinuman. Sa Amerika, kailangang magbayad para mag-ehersisyo. Hindi na bago ang gym membership na umaabot sa 100 plus bawat buwan. Pero dito, libreng makapag-ehersisyo ang sinumang mamamayan. May isang matanda na gumagamit ng equipment. Lumapit ang isang estudyante, naglakas loob. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, nag-usap sila gamit ang hand gestures. Nakangiting tinuruan ng matanda kung paano gamitin ang equipment. Sabi niya, araw-araw siyang pumupunta rito para mag-ehersisyo. Pagkakita sa ganoon, tumango ang mga estudyante. Sabi nila, naiintindihan na nila kung bakit mukhang malulusog ang mga matatanda rito dahil may ganoong environment para sa pag-ehersisyo. Nang magpahinga kami sa upuan sa parke, napansin namin ang paligid, maraming pamilya ang kasama. May mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang payapang araw-araw na tanawin ang bumungad. Ang mas nakakuha ng pansin ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Bawat isa ay may tali at may hawak na supot para sa dumi. Humanga ang mga estudyante nang makita ang isang lalaking naglilinis ng dumi ng kanyang alaga. Sa New York, kahit may batas, hindi lahat ay sumusunod. Pagdating ng tanghali, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nakita. May mga food stalls at cafes sa paligid ng parke. Ang mga tao ay bumibili ng baon o take-out at kumakain sa damuhan. Nagpasya kaming gayahin sila. Bumili kami ng tapsilog, lunch pack at drinks sa kalapit na tindahan at humanap ng pwesto sa tabi ng ilog. Ang simoy ng hangin ay umiihip at ang tubig ay kumikinang sa sikat ng araw. Patuloy na nagpipicture ang mga estudyante, sinasabing ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong pagkain. Pagkatapos kumain, may nakakagulat na nangyari. Walang nagutos pero kusa silang nagsimulang mangolekta ng basura. Ginaya lang nila ang ginagawa ng mga Pilipino sa paligid. Habang naghahanap ng basurahan, tumingin ulit kami sa buong parke, wala talagang isang pirasong basura. Sa ganoon kalaking parke na maraming tao, napakalinis ng lupa. Sa Central Park sa New York, kapag weekend, umaapaw ang basura, kahit sabihin pang kulang sa cleaners, sa huli, problema ito ng kamalayan ng mga mamamayan. Bago kami umalis sa parke, may isa pang nakakuha ng aming mata, ang public bike sharing system, ang bike share o Mobike. Ang mga dilaw na bisikleta ay nakahanay sa station. Nabalitaan namin na madaling umarkila gamit ang e-card o cellphone. Nagulat ang isang estudyante nang i-check ang presyo. Minsan free pa nga ang unang 3 minuto at anten lang ang bawat 3 minuto pagkatapos noon. Napakamura nito. Sa New York, may city bike pero mas mataas ang presyo at hindi maganda ang kondisyon ng mga bisikleta. Bukod pa rito, dahil sa tindi ng pagnanakaw at pinsala, nag-aatubili ang mga tao na gamitin. Past alados ng hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ng mga estudyante na hindi nila malilimutan ang oras na ginugol nila sa tabi ng ilog. Ang kultura ng kaligtasan at paggalang sa isa't isa ang pinaka hindi malilimutan. Sumunod, pumunta kami sa Cultural and Creative Park at sa isang bookstore. Kahit gusto ng mga estudyante na mag-shopping, may isang lugar akong gusto kong makita nila, ang bookstore. Pagpasok sa gusali ng bookstore, nanlaki ulit ang mata ng mga estudyante. Namangha sila sa atmosphere na pinagsasama ang mall at kultura. Mataas na kisame, maliwanag na ilaw at puno ng design sense. Pagdating sa bahagi ng bookstore, hindi makapagsalita ang mga estudyante. Wooden floor, mainit na ilaw, at libu-libong aklat ang nakahanay sa mga shelf. Hindi lang ito bookstore, kundi parang temple ng humanities at arts. Ngunit ang pangunahing gusto kong ipakita sa mga estudyante ay hindi ang gusali, kundi ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit weekday ng hapon, maraming mamamayan ang may hawak na aklat at nagbabasa. Ang iba ay nakaupo sa dedicated reading area, at ang iba naman ay nakaupo sa sahig. Nakakamangha ang mga figura na tahimik na nagbabasa. Ang kapansin-pansin ay ang mga kabataang office worker
na nakasuot ng suit kahit hapon na. Pagkatapos ng lunch break, nagbabasa pa rin sila. Tinanong ng isang estudyante, "Hindi po ba sila may trabaho?" Sumagot ako, "Malamang ay naglaan lang sila ng maikling oras." Sa sagot na iyon, biglang sumigla ang mga estudyante. Ang kultura ng pagpunta sa bookstore sa halip na sa cafe sa lunch break ng mga busy na office worker ay mahirap isipin sa Amerika. Ang mga office worker sa Manhattan ay kadalasang bumibili ng salad at bumalik sa kanilang mesa o nag-i-scroll sa cellphone habang umiinom ng kape. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Bawat estudyante ay tumingin sa mga aklat sa mga paksang interesado sila. May nagbasa ng English book tungkol sa travel sa Pilipinas. May nagtingin ng mga aklat para sa pag-aaral ng Filipino, Tagalog. Marami rin ang nagtingin ng mga photobook at humanga sa mga tanawin ng Pilipinas. Pag-alis sa bookstore, may isang estudyanteng nagsabi, "Alam ko na po kung bakit mabilis umunlad ang Pilipinas." Aniya, dahil sa kultura ng mga tao na patuloy na nag-aaral at nagbabasa, ang init na ito para sa kaalaman ay tila ang lakas na nagtutulak sa buong bansa. Tumango ang iba pang estudyante. Sa Amerika, may atmosphere ng pag-iwas sa pagbabasa at ang bata na masipag mag-aral ay itinuturing na weirdo. Pero sa Pilipinas, kabaligtaran ito. Pumunta rin kami sa Creative Park at nag-shopping. Ang partikular na nagustuhan ng mga estudyante ay ang face masks at skincare products ng Pilipinas. Sikat ang mga produkto sa Asia dahil sa good value for money. Nag-try at nag-enjoy ang mga estudyante at humanga rin sila sa serbisyo ng mga tindera. Nagrekomenda sila ng produkto na akma sa skin type at detalyadong nagturo kung paano gamitin. Mahirap makatanggap ng ganoong serbisyo sa mga tindahan sa Amerika. Karamihan sa mga tindera ay malamig o naiinip. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa Central Business District para ipakita sa kanila ang kultura ng kabataan ng Pilipinas. Pagbaba sa tren, sinalubong kami ng masiglang atmosphere. Tunog ng musika, tawanan ng mga tao, makukulay na signage, ang buong kalye ay parang may pista. Paglabas namin sa kalye, nakakita kami ng street performance. Isang grupo ng kabataan ang sumasayaw sa saliw ng OPM, synchronized ang kanilang sayaw, at masasabing professional dancers sila. Pagkatapos ng performance, pumalakpak ang mga manonood at may naghulog ng pera sa tip box. Nagpasalamat at yumukod ang mga performer. Humanga ang mga estudyante, hindi sila makapaniwala na ganoon kataas ang kalidad ng street performance. May mga street performers din sa New York, pero kadalasan ay hindi mataas ang kalidad at madalas marumi ang paligid. Baka may pickpocket pa, kaya hindi pwedeng manatili ng matagal. Pero sa BGC High Street, ligtas at malinis ang kalye, kaya nakapag-enjoy kami ng walang alalahanin. Naglakad pa kami at nakita ang creative market sa isang lugar. Nagbebenta ang mga batang artist ng kanilang mga likha mula sa visual art hanggang sa handicrafts, bawat isa ay puno ng personality. May isang stall na tinigilan ng mga estudyante mga earrings na gumagamit ng modern interpretation ng tradisyonal na Filipino fabric o patterns. Ipinliwanag ng nagtitinda sa Ingles na ito ay gawaing pinagsama ang tradisyon at modernong Pilipinas. Bumili ang ilang estudyante at masayang sinabing, ito ay isang espesyal na souvenir. Ang isa pang stall ay nagbebenta ng calligraphy work, nagpapakita ng magagandang karakter na isinulat sa Tagalog o lumang baybayin. Humanga ang mga estudyante sa kagandahan ng mga sulat kamay. Humiling ang isang estudyante na isulat ang kanyang pangalan sa Filipino at masayang pumayag ang calligrapher. Sabi, nakasabit pa rin daw ang gawaing iyon sa kwarto ng estudyante. Habang naglilibot sa market, nag-usap ang mga estudyante. Inggit sila sa space na malayang makakagalaw ang mga batang artist. Sa Amerika, bihira ang ganoong pagkakataon. Napakalaki ng gastos para maging artist sa New York. Mataas ang renta, kaya mahirap magtagal ang mga batang artist. Pero sa BGC High Street, may inihanda silang lupa para maipakita ng mga kabataan ang kanilang talento. Sabi ng mga estudyante, ito ay patunay na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Tinigilan namin ang isang unique na cafe.
Ang interior na pinagsama ang old architecture at modernong ilaw ay kapansin-pansin. Gustong pumasok ng mga estudyante, kaya pumasok kami. Mas espesyal pa ang loob ng cafe. May mga artwork na nakasabit sa dingding at puno ng bookshelves ang isang gilid. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi lugar para mag-enjoy sa kultura. Habang nakaupo at naghihintay ng drinks, napansin ko ang paligid maraming kabataan ang nakatutok sa kanilang laptop. May mga estudyanteng nag-aaral, freelancer na nagtatrabaho, at mga taong nagbabasa. Ang cafe ay gumaganap bilang pangalawang opisina. Napabuntong hininga ang isang estudyante. Nakakamangha ang mga taong masisipag magtrabaho sa cafe. Sabi niya, sa mga cafe sa Amerika, kadalasan ay nagkukuwentuhan lang ang mga tao o nag-i-scroll sa cellphone. Pero iba raw ang mga kabataan sa Pilipinas. Sumang-ayon ako. Ramdam ko ang passion sa mga kabataan sa Pilipinas, ang will na may gustong maabot, ang desire na lumago. Nababasa ito sa kanilang mga mata. Ang enerhiyang ito ay tila ang lakas na nagtutulak sa bansang ito. Pagsapit ng gabi, naging masigla pa ang kalye. Umilaw ang mga neon lights, lumakas ang musika. Lumabas ang mga tao mula sa mga restaurant at bar at pinuno ang kalye. Lubos na naengganyo ang mga estudyante sa atmosphere. Naghapunan kami sa isang all-you-can-eat samgyupsal buffet dahil gusto nilang maranasan ang food culture ng Pilipinas. Pagpasok sa restaurant, bumungad ang amoy ng mga spice. Masiglang tinuruan kami ng mga staff kung paano magluto. Noong una, hindi sanay ang mga estudyante sa mga side dishes, pero mabilis silang nasanay. Nang matutunan nila ang tamang paraan ng pagkain, sunod-sunod silang nagsabing, ang sarap. Nagulat ulit kami pagdating ng bill. 25 taong nabusog, may unlimited ice cream at dessert pa. Humigit kumulang 81090 lang bawat tao, mga 15 EFR 59 Libana. Sa Amerika, kung kakain ng parehong kalidad ng buffet, kailangang maghanda ng hindi bababa sa 50 bawat tao. Umiling ang mga estudyante at sinabing hindi sila makapaniwala. Sa daan pabalik sa hotel, kinausap ko ang mga estudyante. Sabi nila, sobrang dami nang nakita nila sa isang araw kaya gulong-gulo ang isip. Lahat daw ay iba sa Amerika at ito ay sa mas magandang paraan. Isang estudyante ang pabulong na nagsabi, gusto ko pong tumira sa Pilipinas. Kahit nagpapatawa, seryoso ang kanyang mukha. Tila ganoon din ang iniisip ng ibang estudyante. Dumating ang huling umaga. Mas maaga pang gumising ang mga estudyante para mag-ayos ng bagahe dahil aalis kami papunta sa paliparan mamayang hapon. Pagkatapos ng breakfast, nagpasya kaming pumunta sa Quiapo, Divisoria Market Area bilang huling schedule. Madali kaming nakarating gamit ang LRT. Ang mga estudyante ay naglalakad ng dahan-dahan, tila gusto nilang itanim sa kanilang mga mata ang huling tanawin ng Maynila. Nagpipicture sila sa bawat sulok ng kalye at nagmamasid sa mga dumadaan. Pagdating namin, punong-puno na ng tao, mga drugstore, souvenir shops, food stalls, nagliwanag ang mata ng mga estudyante. Agad na nagtungo ang mga babaeng estudyante sa drugstore. Sikat din ang mga face mask at beauty tools ng Pilipinas sa online. Pagpasok, binati kami ng tindera sa Ingles. Maayos na nakahanay ang mga testers. Tiningnan ng tindera ang skin type ng bawat estudyante, nagrekomenda ng produkto at maingat na nagturo kung paano gamitin. Nagulat ang mga estudyante sa ganoong serbisyo. Mahirap itong maranasan sa mga tindahan sa Amerika. Ang isang estudyante ay bumili ng isang bag ng produkto, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang nanay, kapatid, at kaibigan bilang pasalubong. Masaya siyang sinabing, ang ganda ng kalidad at affordable ang presyo. Bumili kami ng snacks sa street food area. Sumigaw ang mga estudyanteng nakatikim ng puto bumbong o kakanin sa unang pagkakataon. Lubos silang naengganyo sa matamis at maligamgam na lasa ng coconut at rice cake. Ang pearl milk tea ay curious din at nagtawanan sila sa tanong kung bakit may chewy pearls sa drink. Pumasok kami sa souvenir shop. Ang tradisyonal na Filipino goods ay binigyan ng modernong twist, mga desserts na inayos ng maganda, mga tea sets, mga damit na may disenyong baybayin. Maingat na pumili ang mga estudyante ng mga gift na dadalhin pa uwi.
Binigyan pa ng discount ng may-ari ng tindahan ang mga dayuhang estudyante, sinabing, "Salamat po sa pagbisita sa Pilipinas." Muli, naantig ang mga estudyante sa init na ito at sinabing ramdam nila ang sikat na Filipino hospitality o bayanihan. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang simbahan. Humanga ang mga estudyante sa sculpture at arkitektura ng lumang simbahan. Pagpasok, tumahimik sila sandali. Pinapanood ang mga taong taimtim na nagdarasal. Ito ay isang payapang sandali. Habang nagpapahinga sa steps sa harap ng simbahan, nag-usap kami. Binalikan ng mga estudyante ang kanilang mga karanasan sa loob ng ilang araw at sinabing sobrang ganda at mas higit pa sa inaasahan ito. Isang estudyante ang pabulong na nagsabi, "Wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon, pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa." Aniya, kailangan daw niyang bumalik at manatili ng mas matagal. Tumango ang iba pang estudyante. Lahat sila ay sumang-ayon na masyadong maikli ang ilang araw na iyon. Pagbalik sa hotel ng hapon, kinuha namin ang mga bagahe at sumakay sa bus papunta sa paliparan. May dala silang mabibigat na shopping bags pero masigla ang kanilang mga mukha. Tumatawa silang sinabing, "Ang mga binili namin sa Pilipinas ang magiging mahalagang alaala." Pag-alis ng bus, nakatingin sa bintana ang mga estudyante, tila gusto nilang ikintal sa kanilang mga mata ang huling tanawin ng Maynila. May bumulong, "Babalik ako." Pagdating sa Naya, sa lugar na una nilang tinapakan ilang araw na ang nakalipas, lubos na nagbago ang kanilang pakiramdam. Nawala ang inisyal na pag-usisa, napuno ito ng lungkot. Habang nagche-check-in, nagpaalam sila sa mga staff, "Ang ganda po ng oras namin sa Pilipinas." Nakangiti ring sumagot ang mga staff, "Bumalik po kayo at salamat sa pagmamahal ninyo sa Pilipinas." Paglipad ng eroplano, unti-unting lumayo ang lupain ng Pilipinas sa bintana. Tinitigan ng mga estudyante ang lumiliit na mga ilaw, nalulungkot, nagpicture ang iba para makuha ang huling tanawin ng Pilipinas. Pagdating sa New York kinabukasan, sinalubong sila ng mga magulang at nagsimula silang magkuwento tungkol sa Pilipinas. Nagulat ang mga magulang. Pagbalik sa paaralan, naganap ang malaking pangyayari. Nagsimulang mag-upload ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas ang mga estudyante sa social media. Sunod-sunod na nag-upload ng mga story at post ang 12-dosenang estudyante. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan sa Amerika at nagkomento na hindi nila alam na ganoon pala ka-convenient at moderno ang Pilipinas. Mabilis na tumaas ang view count. Ang partikular na naging sikat ay ang video ng kalye sa gabi. Ang video na nagpapakita ng isang babaeng naglalakad ng ligtas mag-isa ng 2:00 ng umaga ay nagdulot ng shock. Nagkomento ang mga tao, "Hindi ito maiisip sa Amerika." Ang view count ay lumampas sa 2 milyon. Sunod-sunod ang mga komento na may parehong reaksyon. "Bakit hindi natin magawa yan sa Amerika?" Maraming self-deprecating na komento tulad ng, "Tayo ba talaga ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo pero hindi natin kayang garantiyahan ang basic safety?" Tumindi rin ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Nakatanggap ang paaralan ng sunod-sunod na inquiry, humihiling na sa Pilipinas na rin maglakbay-aral ang susunod na batch. Dumami ng malaki ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ako rin ay hinilingan ng paaralan na magbigay ng espesyal na lecture na ibabahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa ibang estudyante at staff. Puno ang lecture hall. Lahat ay interesado sa bansang ito. Sa lecture, taos-puso kong ibinahagi ang efficiency ng sistema na nakita ko sa Pilipinas, ang mataas na antas ng kamalayan ng mga mamamayan at ang pinakaimportante, ang mainit na Filipino hospitality sa mga dayuhan. Nakikinig ng maigi ang audience. Mas mahaba pa sa inaasahan ang Q&A session. Talaga bang ganoon kaligtas ang Pilipinas? Ano ang education environment? Ano ang level ng presyo? Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Pilipinas. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit, sinasabing gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May nagsabing nagsimula na silang manood ng mga Filipino dramas at may nagsabing gusto nilang mag-aral ng Tagalog. Pagkaraan ng ilang panahon, nagsimulang maghanda ang paaralan ng exchange program sa Pilipinas.
Inaasahan na mas maraming estudyante ang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nakapunta na sa Pilipinas ay nagbibigay ng payo sa mga mas bata. Ang random na biyaheng iyon ay nagbago ng maraming bagay. Nagbago ang pananaw ng mga estudyante sa mundo, nagbago ang mga programa ng paaralan, at nagsimulang maging interesado ang mga kabataang Amerikano sa lugar na tinatawag na Pilipinas. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga estudyanteng sumama sa akin. Hindi nila malilimutan ang oras na ginugol nila sa Pilipinas. Sabi, ang ilan sa kanila ay nag-apply pa nga sa mga universidad sa Pilipinas para mag-aral ng wika. Sa 20 taong pagtuturo at pagbisita sa 40 bansa, ito ang una kong ganoong karanasan. Hindi ko inakala na ang isang maliit na biyahe ay magbubunga ng ganoong kalaking ripple effect. Muli kong naramdaman ang lakas na taglay ng lugar na tinatawag na Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging isang lugar na hindi namin malilimutan. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng pagkamangha ng mga elitistang estudyante ng New York sa paglalakbay-aral sa Pilipinas? Iwanan ninyo ang inyong komento sa bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.